bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag, pero kinakailangan sagutin na po ng presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat ng pulboronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin, uulitin ko po, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulboronic video, ito po ay sinabi na ng presidente nung siya ay presidente pa na may isang tumatakbong kandidato para presidente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot na inulit niya noong Enero ng taong nakalipas sa isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki ng isang piskal na halos buong buhay niya ay ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang WES. Grade school pa lang po ako ay palaboy-laboy na dyan sa DOJ sa Padre Faro, lalong-lalo na dun sa lumang kantin. At nalulungkot ako na napilitan na sampahan ako ng kaso ang ating mga profesional na mga piskal. Bakit ko po nasabi na talagang pinilitan sila o piniressure na magsampa ng kaso? Unang-una po, ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung nalaman nila na ako'y sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakancel ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang warrant of arrest na galing sa Kongreso. Dahil sang-ayon sa passport law, kinakailangan merong order ang hukuman para i-cancel ang passport ko at ito ay dahil nga meron akong kaso at ang kaso nga sinasabi ng batas ay kaso sa korte at hindi kaso lamang sa Kongreso. Kaya hinabol po nila ang pangalan ko dyan sa supplemental counter affidavit, complaint affidavit na yan. Pangalawa, napakatagal po bago maresolba ng DOJ yung complaint affidavit ng PNP. Dapat po yan within 90 days. Yan po ay nakasaad sa kanilang rules. Pero ako po ay nagsumite at ang case was submitted 3rd of December. Umabot po ng halos 4 na buwan or almost 1 month later ang pagre-result nila. Ang aking tingin po dun sa extra month na lumipas bago ma-resolve yan, talagang na-pressure yung members ng prosecution panel. So akin mensahe po sa kanila, naniniwala naman ako sa kanilang katapatan. Dahil 34 years na po ako nagpa-practice, karamihan po ng kaso ko ay bilang isang private prosecutor at talaga naman pong kapit-bisig ako sa mga public prosecutor sa mga kasong hinarap ko. No? Pero naintindihan ko naman po na sa mga panahon ngayon, talagang minsan hindi ka makakahindi sa political pressure, lalong-lalo na kung ang iyong trabaho, ang iyong karera bilang isang professional na piskal is at stake. So naintindihan ko po na kinakailangan kumbaga to go with the flow, bagamat ako po umaasa that in due course, magsasalita itong mga piskal nito kung anong klaseng pressure ang in-exert sa kanila. Naniniwala po ako sa kanilang katapatan at ang tingin ko po matindi talaga yung pressure na na-apply sa kanila. At nalulungkot nga po ako dahil isa sa pakasalanan ng Marcos administration ay ito nga pong pagbababoy sa ating criminal justice system. Ngayong ginagamit na po nila ang politika para sa desisyon kung kakasuhan o hindi ang isang tao para sa isang non-bailable offense at that, talaga pong ito po ang dahilan kung bakit masisira ang pagtiwara ng ating taong bayan sa ating criminal justice system. No? Gaya ng nasabi ko, ako po'y pinalaki na isang taga-National Prosecution Service at narinig ko mga kwento po sa panahon ng martial law pa, no? Na talagang hindi po talaga nag-give in sa pressure yung nagpalaki sa akin. Kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, sasampahan ng kaso ang dapat sampahan ng kaso, absulto ang hindi dapat makasuhan. No? At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po'y nagagalak. Kasi sa totoo lang po, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, ano bang resulta dito sa kaso na sinampa sa akin for qualified trafficking? No? Ang tinatanong sa akin dun sa mga nakausap ko na nakabahagi ng immigration dito sa Netherlands is habang wala pang resulta yung kasong sinampa ng PNP sa akin for kaso for asylum. Bagamat kompletong-kompleto pong sinumiti ko, halos 1 metro po ang taas ng mga papeles na didokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginastos pagpa-xerox lang ng 1 copy ng mga dokumento kasama na po yung buong file ng kaso na nakabinbin o na-desisyon na ngayon ng DOJ, no, para sa human trafficking.
At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila explanation para mapatunayan na ako ay merong reasonable certainty of success in the prosecuting before a court of law, dapat mapurebahan yung tatlong elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung paggawa ng isang taong na-recruit, no? At hindi lang po yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy ay mapruebahan din, hindi lang po sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of success in prosecuting in court na nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong alegasyon ng conspiracy dyan. Ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa PAGCOR para sa pagbayad ng mga deficiencies, itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, na sabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit sinong kumpanya, at yung nakitira dyan ng isang dating staff. No? So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking, at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema ng criminal justice system. At ang pagsampa ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking pruweba na talagang meron pong miscarriage of justice, at kampante po ako ngayon na sa desisyong ito, bagamat hindi ko pa nakikita ang resolution, mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampa sa akin ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan. At dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrant po ang aking asylum. Ngayong isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importanteng karapatang pangtao which literally makes the difference between life or death. No? At syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral gaya ng mga grupong regress na nagsasabi na ang ating mga prison conditions are torturous. No? Meron na po kaming kaso na sinampa laban sa gobyerno ng Pilipinas sa Korte Suprema, hindi nga lang po napagbigyan, pero ito pong kaso na Albert Wilson versus Government of the Philippines ay nagsasabi nga na ang Pilipinas ay hindi tumutupad sa kanyang katungkulan doon sa tratado laban sa torture dahil ang mga prison conditions natin are torturous. At dahil torturous nga po ang description ng international community sa ating mga preso, at ang aking kaso ay non-bailable, ibig sabihin po, madali ko ng patunayan na I will be subjected to torture kung maikukulong ako sa isang kulungan ng Pilipinas. Yan lang po, at ngayon po kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo na pong itanong ngayon. Hi, Attorney Roque. Camille po from TV5. Let's go ahead. Sir, ang sabi po ng Department of Justice, haharangin daw po nila yung asylum request ninyo sa Netherlands once na lumabas yung arrest warrant from the court. Susulat daw po yung Department of Justice sa government ng Netherlands to inform them na meron nga daw po kayong pending na warrant of arrest. Reaction niyo po on that, sir? Gawin nila yon kung gusto nilang gawin. Sa Timor-Leste nga, hindi na sila nagtagumpay sa kaso ni Arnie Teves dito pa kaya sa Netherlands na pinagyayabang nila na they are the capital of human rights and the rule of law. Kahit anong pagtutulpo nila, yan ay magiging pruweba pa na talaga namang merong unjust prosecution, dahilan para talagang matuluyan ng mag-grant ang aking asylum. So maraming salamat din sa kanila dahil ito nga ay mabuting pangyayari, wala nang kaduda-duda ngayon, mag-grant ang aking asylum. Okay, meron pa kayong mga katanungan? Thank you po, sir. Yun ang point na lang. Okay. Thank you, Salamat. sir. Thank you. So kung wala na kayong katanungan, Attorney. yes, Jason? Yes po. Attorney, gusto ko lang po itanong, sa tingin niyo po ba itong sinampa po sa inyo ng Department of Justice ay may kinalaman po ito sa mga pamilya Duterte since kilala po kayong kalyado ng mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at naging secretary rin po kayo, bahagi po kayo ng kabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte? Wala na pong ibang dahilan
sa kanilang pagsamba ng kaso na non-bailable laban sa akin kung hindi ang aking malapit na relasyon sa pamilyang Duterte. Kaya ng aking sinabi kanina, talagang pinag-iinitan nila ako sa mulat-mula doon pa lang sa Quad Committee Huwad Committee ng Kongreso dahil akong pinagbibintangan nila na nagpakalat nitong pulvoronic video. Alam ko po yan dahil ako naman po ay naging kongresista at yan ang nagiulat sa akin ng mga malalapit kong kaibigan sa Kamara. At ang sabi pa nga nila, hindi nila titigilan ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga aliado hanggang hindi na sila tuluyang mapulbos. At bago pa nila sinimulan itong Huwad Committee hearings, ay sinabi na sa akin ng mga kasama ko sa Kongreso dati kung anong plano na. Plano nila no, na ipakulong si Presidente Duterte sa dahig, na ipa-impeach at patanggal si VP Duterte bilang Vice President, ipakulong si Congressman Pulong at si Attorney Mans Carpio para sa non-bailable offense at nadawit nga po ako dahil sa pulboronic video. Ngayon po, sinampahan ako ng non-bailable human trafficking. Sir, lastly po, ito rin po ba yung may kinalaman po sa May 12 elections at maging sa nalalapit na po na 2028 presidential elections? Well, nagkaroon ng isang report naman po talaga, isang pahayagan dyan sa Maynila, no, na nagsasabi na talaga meron silang plan para nga sirain ang mga pamilyang Duterte at kanilang mga aliado. Sa tingin ko, sa mga nararatipang panahon, marami pang mga pangyayari. Nagsalita na po ang VP Sara na kabilang ang kanyang pangalan sa mga tao na aarestuhin ng ICC. Actually, sinabi ko sa kanya na may nakalap rin akong impormasyon dito sa Netherlands, kaya lang hindi ko pa pinarating sa kanya dahil kumukuha ko ng second confirmation. No? Pero nagulat nga ako na bagamat hindi ko pa mismo rin-report sa kanya, nakuha na niya yung balita. No? So, ang balita ko po ay merong dalawa na-issue na warrant of arrest at bagamat hindi pa ako nakakakuha ng kumpirmasyon na isa sa dalawa si Vice President Duterte, yan po yung naunang ulat na natanggap ko na hinahanapan ko pa ng second at saka third verification. No? So, nakasaad din doon sa OPLA, no? Nagagastos sila ng 8 billion para tuluyang matalo mga kandidato ng Duterte at ang kanilang mga supporters. At syempre, narariyan yung katunayan na single out naman nila yung dalawang kandidato ng Duterte, si Senator Bongo at si Senator De La Rosa para maaresto rin ng ICC. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat, Jason. Okay? So, maraming... Secretary, sir, Yes, hapon po, sir. Opo, pasensya na, hindi ko nasagap kung nasagot yung kanina. Pero paano nyo po didepensa ng inyong sarili dun sa case na isinampa ng DOJ kung kayo ay nandyan? Siguro hindi nyo naman ite-telegraph yung ninyo, yung punches, but still, how do you intend to defend yourself po? Well, 34 years of legal practice naman po ako, no? And also a professor of law at the University of the Philippines College of Law. So alam ko naman po mga remedyo. Hindi ko po tatakasan yan. Haharapin ko pa rin po sila sa korte dahil meron naman pong karapatan ng kahit sinong mamamayan magsampa ng petisyon pag nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ang kahit sinong taong gobyerno. At kapag sila ay nagsampa ng non-bailable na kaso, na walang kaebidensya, in my mind, that is grave abuse of discretion. Salamat po, Secretary. Salamat din pa. So patuloy pa rin po ako naniniwala sa ating hudikatura, bagamat tuluyan akong nawalan ng tiwala dito sa ating hekutibo. At yan naman po ay consistent din, no, sa aking paniniwala na habang nandyan ang Marcos Jr. bilang Pangulo, walang mabuting magre-resulta dyan para sa bayan. Okay? Kung wala na po katanungan, maraming salamat po at napagbigyan niyo ako ng pagkakataon na madinig ang aking punto de vista. Ang aking masasabi lang po sa mga supporters ng Duterte at yung mga naniniwala sa akin, kapit bisig po tayo dahil naniniwala ako that in the end, the good will always prevail over the evil. Maraming salamat. Sir? Yes. Sir, Tigran. sorry, yung grave abuse of discretion, paano yun? Kailan plano ninyong mag-file? Kailan po yun? Wala pa po ako natatanggap na resolution eh. Nakakalungkot na dito sa Pilipinas, nauuna pa ang media kaysa doon sa mga partido sa kaso na nalalaman ng mga desisyon. No? So, something has to be done about this. No? I don't think it should be right that parties to a preliminary investigation will find out about the decision against them from the media. No? Hanggang ngayon po, wala pa ako natatanggap. So kapag may yung resolution ng DOJ tapos
parang bago pa mag-issue ng resolution ng court na kung may sa arrest warrant, probable cause, ganun, sir? Everything is speculative now kasi hanggang ngayon nga po hindi ko pa alam kung ano talagang resolution ng korte ng prosecution panel. Dahil talaga naman ako nalungkot nang nalaman ko may ganyang desisyon kasi naniniwala talaga ako doon sa katapatan lalong-lalo na nung chair ng prosecution team, no. At gaya na aking sinabi, matindi talaga siguro yung pressure na in-apply sa kanila, pero yung delay sa pagre-resolve ng kaso ay napapakita na talaga nagkaroon ng alinlangan, no, sa pagpa-file ng kaso laban sa akin, no. So hayaan muna nating ma-receive ko yung resolution na yan. Ang aking sinasabi bilang abogado, I will continue to avail of judicial remedies. So hindi po ako magiging pugante. I am not evading arrest. I will be exercising my rights to avail of judicial remedy and exercising my rights as a human being under the International Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Okay, sir. Thank you. Balitaan nyo na lang kami, sir. Abang-abang lang kami. Okay, maraming salamat po Thank talaga sa you. inyo. Thank you, sir. Have a good day to everyone.